parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito. Kasi maraming nang nagsasabi sa akin, although hindi ko pa talaga ma-confirm, no? At saka gusto ko lang sana makiusap na instead na i-blame natin si Senator Bato, alam mo ba na under Article 88 of the Rome Statute, ang argument nga sana namin, hindi na tayo party dyan, hindi na yan effective dito sa Pilipinas kasi under Article 127 hindi nga within 1 year yung pag-sumite doon sa appeals chamber yung Philippine situation. So supposedly wala na talaga tayo dyan. Pero granting for the sake of argument na nandyan pa tayo, under Article 88, i-ensure nga sana na meron tayong procedure under our law for any forms of cooperation. So itong surrender na sinasabi nila, under Article 89 ng Rome Statute, no? Nagsasaad nga na kailangan yung surrender should be in accordance with the procedure under the Rome Statute and the procedure under their national law. Sinasabi ko na palagi, wala pa nga tayong procedure, wala tayong legal framework as to how to effectuate surrender. Hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad, hindi pa dinala sa competent judicial authority at saka i-surrender doon sa banyagang korte na hindi na nga tayo sana parte. So, hindi naman po pwede yun kasi meron tayong functioning court, meron tayong judicial system dito. Kailangan na idaan siya dito sa korte. Pero ang mga procedure dito, wala pa tayong ginawa. Kaya nga, huwag natin isisi si Senator Bato. Isisi natin na ating gobyerno na hindi gumawa ng mga proseso, na mga rules kung paano i-effectuate itong surrender. Gaya ng extradition, mayroon na nga tayo extradition rule. Dito sa surrender na pinipilit nila na gawain, wala tayong rules dyan, wala tayong procedure under our national law. So kung wala procedure, bakit mo dakpin? So sa madaling salita, Attorney Israelito Torion, ulitin ko po yung tanong, ang dahilan, malamang po no, sa malamang ang dahilan kung ba't hindi nagpapakita ngayon si Senator Bato, dahil may pangamba siya na yun nangyari noon kay dating Pangulong Duterte, yun po ang gagawin sa kanya ng gobyernong ito. Siyempre, meron na tayong classic example. Kinidnap lang bigla. Extraordinary rendition yung ginawa talaga. Hindi man lang dumaan sa korte. Meron tayong Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang due process. Diretso na lang. Dinala mo doon sa ICC. Kung i-question mo yung jurisdiction doon sa ICC, hindi rin po pwede kasi yung general rule nila, they do not concern as to how the jurisdiction over their person was acquired. Kawawa naman yung tao. Di ba? Yes, so sir. maggawa tayo ng klaro na procedure dito bago mo sisihin si Senator Bato. Parang naging whipping boy para ma-divert lang yung attention doon sa investigation natin sa flood control scam. Ito yung pinagtutuunan natin ng pansin. Pwede naman siyang file ng kaso dito. Harapin namin yan kung mag-file kayo ng kaso dito kay Senator Bato. May mensahe po ba kayo kay Ombudsman Remulla? Siya po yung unang nagpalutang nitong issue na ito na meron na nga pong arrest warrant si Senator Bato. Sana, sir, bigyan mo ako ng kopya kasi ako na abogado para naman na meron akong mapakita doon sa Supreme Court na meron na talaga. Mahirap kasi ito, sir. Ang sinasabi mo lang, nasa cellphone mo, ayaw mo naman ipakita. Baka pwede naman bigyan mo ako ng kopya, sir. Naman mabigyan din ng kaukulang pansin ng kanyang abogado at mapakita ito sa Supreme Court at ito pala itutuo at maka-aksyon na talaga ang Supreme Court doon sa aming hinihiling po. Baka pwede lang, sir.